Hey guys, welcome to my channel. My name is Raizen and welcome dito sa ating kwento. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng take profit and stop loss dito sa Binance Trading, sa spot trading. Okay, now simulan na natin ito guys. Puntahan na natin ang ating main monitor. Alright, kung nakikita nyo itong average cost natin dito, ito yung position natin kay Solana. No? Bumili tayo kaninang madaling araw sa kanya nung nagising na tayo and sabi ko, uy, medyo magandang setup ito. So, bumili tayo. And ayun na nga, medyo tumataas na yung ating presyo dito, no? Mas mataas na siya compared sa average cost na nabili natin siya, no? Next, ang plano natin ngayon is maglagay tayo ng ating take profit and stop loss. Now, i-identify natin kung saan. So, gamitin natin ating long position, no? And i-plot natin yan. Bale, ang plano ko guys, kapag bumaba pa yung presyo dito sa mga areas na to, let's say 1920, no? Magka-cut loss na tayo. And kapag umakyat yung presyo at this level, let's say 20.30, doon tayo magte-take profit. Okay? So, ganito yung idea natin. Ulitin natin. 19.20 yung ating cut. Tapos, 20.30 yung ating take profit. So, paano natin yan gagawin? Now, pumunta na tayo dun sa baba. Malit lang naman actually yung budget natin na binili dito kay Solana guys. For ano lang, for educational purposes lang. And malit lang din naman kasi talaga yung budget natin. No? Hindi tayo ganun kayaman. So, dito guys, sa spot, no, piliin nyo dito, etong nakalagay dito, piliin nyo dito is yung OCO. Ano ba yung OCO? Basahin natin dito ha. OCO is one cancels the other. Ibig sabihin, kapag tinamaan yung take profit mo, yung take profit which is 20.30, no? Kapag tinamaan yun, ibig sabihin yung stop loss mo automatically makakancel yung order mo dun sa stop loss. And vice versa, kapag yung stop loss mo naman yung tinamaan, makakancel yung order mo sa take profit. Alright? Now, ulitin natin, OCO. And puntahan na natin ngayon dito kung anong ilalagay natin sa selling area, no? Dito sa price, ang ilalagay mo dito is yung target mo kung saan ka magte-take profit, which is yung 20. Okay, lagay natin dito, 20.30. Okay. Tapos dito sa limit, guys, ang ilalagay mo naman dito is yung area kung saan gusto mong mag-cut, no? Yung atin is, yung target natin is 19.20. Okay. Now, sir, ano naman itong stop? Itong stop, kumbaga guys, kapag bumaba ang presyo dito sa stop, no, matitrigger and gagawa siya ng order for limit. Okay, pagpalagay na lang natin ha, 19.25. Okay, dapat mas mataas ito siya guys, compare dito sa limit. Okay, anong purpose niyan? Okay, palaki natin yung ating chart. Tapos, maglagay tayo ng area dito, no? Let's say, ito siya. Lagyan natin ng coordinates na 19.25. Okay. Ayan, di masyadong klaro, no? Pero ganito yan. Ayan, zoom in lang natin. Baba natin to guys, ha? 19.20. Ayan, ganyan pala dapat. So, 19.20. Alright? So, ganito yung magiging process. Kapag bumaba yung presyo ng coin dito sa 19.25, gagawa siya ng order na ibebenta niya na ngayon yung ating position at 19.20. Okay? Are we clear? Ulitin natin. Okay, zoom out tayo. Zoom out. Etong area na ito, yung price. Kapag umakyat yung presyo ng coin dyan, automatically take profit tayo. Dito naman sa kabila, kapag bumaba yung presyo dito sa 19.25, gagawa ng sell order. And kapag bumaba pa yung presyo ng coin dito sa 19.20, automatically magbebenta na tayo, no? So, ganun tayo gagawa ng ating take profit and stop loss order dito sa spot. I don't know yung iba, no, kung may process pa sila or kung ano man yung process nila, but this is how I do it. Now, ilalagay ko dito is yung 100%, no? 100% benta sa take profit and 100% benta sa stop loss. Now, sell Solana. So, ayun, order created na daw. Puntahan natin doon sa taas. Okay, palakihin natin ito para mas maliwanag. And tanggalin natin yung ating mga drawings. Ayan, ayan, ayan. So, as you can see guys, nakagawa na tayo dito ng order, no? Yung sa taas na pulang linya na nakikita nyo dito,
take profit. Okay? And kapag bumaba naman dito yung presyo ng coin, gagawa ng sell order para ibenta at 19.20. Alright? So, ganun lang tayo gagawa ng take profit and stop loss order dito sa spot trading. And hindi nyo na siya kailangang bantayan for the whole day, no? You can just do everything that you have to do. Ganun lang dapat sa trading. Di mo dapat siya tutukan. Mag-set ka lang ng mga orders mo and kung panalo, edi maganda, no? Kung talo, edi hanap ng iba. So, thank you so much again for watching. Have a great day. Peace out.